Magandang araw, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama, sa bawat tibok ng puso at sa bawat kwento ng buhay. Bago natin simulan ang ating bagong serye, nais ko kayong tanungin, ano nga ba ang tunay na halaga ng yaman? Nasa dami ba ito ng salapi? O sa bigat ng ginto? O baka naman, natatagpuan ito sa isang pusong malinis, isang dangal na hindi kayang bilhin, at isang pag-ibig na handang sumuong sa anumang pagsubok. Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay, sa isang nayon na tinatawag na Bukal Hiyas. Dito, makikilala natin si Sinag, isang lalaking susubukin ng tadhana, at alamin natin kung ang isang biyaya mula sa langit ay magiging daan ba tungo sa liwanag o sa mas malalim pang kadiliman. Ito ang araw sa Bukal Hiyas. Sinag Dalisay. Ang init ng araw ay kasing tindi ng kahihiyang gumuguhit sa mga pisngi ni Sinag. Kailan ka magbabayad, Sinag? Ang sigaw ni Aling Marites ay parang kulog na bumasag sa abalang umaga ng palengke sa barangay Bukal Hiyas. Huminto ang mga bulungan. Ang mga mata na dati nakatuon sa mga gulay at isda ay iisa na lang ngayon ang tinitingnan. Si Sinag na nakatayo na parang isang basahang itinapon sa gitna ng daan. Hanggang leeg na ang utang ng pamilya ninyo. Patuloy ng babae, at ang bawat salita ay parang batong ipinupukol sa kanya. Kung wala kang pambayad, huwag ka nang magpakita rito. Nakakahiya ka. Hindi kumibo si Sinag. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga panga at ang pagkuyom ng kanyang mga palad sa loob ng bulsa ng kanyang kupasing pantalon. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit anong sasabihin niya? Lahat ng sinabi ni Aling Marites ay totoo. Ang utang na iyon na minana pa mula sa kanyang lolo ay ang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg mula pa noong isinilang siya. Sa gitna ng damdong, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na anino. Si Hiraya, nakatayo ito malapit sa isang tindahan ng prutas, hawak ang isang bayong. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Walang paghusga, walang panunuya, tanging purong pag-aalala lamang, at iyon ang mas lalong nagpahirap sa kanyang dibdib. Mas gugustuhin pa niyang makita ang galit sa mga mata nito kaysa sa awa. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ang kahihiyan ay naging isang dambuhalang alon na lumunod sa kanya. Hindi na niya narinig ang iba pang sigaw ni Aling Marites. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang daan pauwi ay isang mahabang paglalakbay sa ilalim ng nag-aapoy na araw. Ang alikabok mula sa tuyong lupa ay lumilipad sa bawat ihip ng hangin. Isang paalala ng lupang minana niya. Lupang pagod, lupang uhaw, lupang hindi na kayang magbigay ng sapat na ani para kahit man lang sa kanilang pagkain. Pagdating sa kanilang maliit na dampa, nadatnan niya ang kanyang inang nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagtatagpi ng isang lumang damit. Nakita ng ina ang lungkot sa kanyang mga mata at hindi na nagtanong. Alam na nito kung ano ang nangyari. Sa isang maliit na barangay tulad ng Bukal Hiyas, ang balita ay mas mabilis pa sa hangin. Pumasok si Sinag sa kanyang silid at umupo sa gilid ng kanyang papag. Ang isip niya ay blangko. Ang pag-asa ay isang salitang matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Dinukot niya ang laman ng kanyang bulsa. Ilang pirasong barya. Sapat lang para sa isang tasang kape. O marahil, para sa isang bagay na iba. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang desperado. Isang ideyang halos katawa-tawa. Mabilis siyang tumayo at naglakad palabas, patungo sa maliit na tindahan sa kanto, kung saan may nagbebenta ng tiket sa loto. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang natitirang barya. "Isang tiket po," sabi niya sa tindero.
Ang boses ay halos pabulong nang tanungin siya kung anong numero ang tatayaan. Isang numero lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang petsa ng kapanganakan ng kanyang yumaong lolo. Ang lolo na nag-iwan sa kanila ng utang. Pero siya rin ang lolo na laging nagsasabi sa kanya na huwag mawalan ng pag-asa. Gabi. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay ay mula sa isang gasera. Hawak-hawak ni Sinag ang maliit na piraso ng papel, ang tiket ng loto. Tinitigan niya ito na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Pumikit siya at nagdasal. Hindi isang dasal na maringal, kundi isang bulong na puno ng pagsusumamo. Lolo, anya sa hangin, kung nasaan ka man, patawad po. Pero pagod na po ako. Bigyan niyo po ako ng isang himala. Kahit isa lang. Ipinatong niya ang tiket sa ibabaw ng isang maliit na baul na gawa sa kahoy, ang tanging naiwang gamit ng kanyang lolo, at humiga. Ang pagod at gutom ay dahan-dahang naghatid sa kanya sa pagtulog. Isang pagtulog na walang panaginip. Kinabukasan, nagising si Sinag sa isang malakas na kalabog sa kanilang pinto. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Nagmamadali siyang bumangon. Iniisip kung sino ang mang-iistorbo sa kanila ng ganoon kaaga. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang humahangos na mukha ni Mang Berto, ang tindero ng loto. Ang lalaki ay pawis na pawis at tila hindi makahinga ng maayos. Sinag! Sigaw ni Mang Berto. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Sinag! Ang mga numero. Tiningnan ko kaninang madaling araw. Ang mga numero. Ano pong mga numero, Mang Berto? Naguguluhang tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Mang Berto. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Sinag at inilapit ang mukha nito. Sa isang sigaw na gigising sa buong barangay Bukal-Hiyas, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sinag! Ikaw ang nanalo! Tamaw! Ang mga salita ni Mang Berto ay parang kidlat na gumising hindi lang kay Sinag, kundi sa buong barangay Bukal-Hiyas. Sa simula, walang naniwala, mga tawa, mga bulungan ng pagdududa. Si Sinag, ang kawawang walang-wala, imposible. Ngunit nang ilabas ni Mang Berto ang pahayagan kung saan nakalimbag ang mga nanalong numero at itinabi ito sa tiket na hawak ni Sinag, ang pagdududa ay naging pagkamangha. Ang pagkamangha ay naging ingay. At ang ingay ay naging isang kaguluhang hindi na mapigilan. Ang maliit na dampa ng mga dalisay na dati iniiwasan na parang may salot ay biglang naging sentro ng buong barangay. Ang mga taong dati hindi siya pinapansin ay biglang nakikipagsiksikan para lang makalapit sa kanya. Ang mga ngiting dati ipinagkakait ay biglang ipinamimigay na parang candy. Sinag, baka naman pwedeng pambili lang ng gamot ng nanay ko? Pinsan, naalala mo pa ba ako? Yung lola natin, magkapatid. Boss, si Sinag, baka kailangan mo ng security guard? Nakatayo lang si Sinag sa gitna ng lahat, tuliro. Ang kanyang isip ay parang isang bangkang pinaiikot-ikot ng malakas na alon. Ang bawat tapik sa balikat, ang bawat pagbati ay walang bigat, parang panaginip. Isang magandang panaginip na anumang oras ay pwede siyang magising. At sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mas matamis pa sa pulot-pukyutan. Sinag-iho, si Aling Marites. Dumaan ito sa siksikan ng mga tao na para bang naghahawi ng kurtina sa entablado. May dala itong isang malaking bayong na puno ng mga prutas, mangga, saging, pinya, na lahat ay mukhang pinili para sa isang hari. Ang kanyang mukha, na kahapon lang ay puno ng galit at panunumbat, ay ngayoy may ngiting abot tenga. Binilhan kita ng paborito mo, sabi nito. Iniaabot ang bayong. Alam mo, noon pa man, alam ko nang may magandang kapalarang darating sa'yo. May kakaiba kang Sinag, tulad ng pangalan mo. Hindi nakapagsalita si Sinag. Tinitigan lang niya ang babae. Pagkatapos ay ang mga prutas. Kahapon lang,
Isa siyang kahihiyan. Ngayon, isa na siyang biyaya. Napatango na lang siya. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin o maramdaman. Nang biglang, isang boses na may awtoridad ang pumailan lang sa lahat. Huminahon ang lahat. Bigyan natin ng espasyo si Sinag. Ang inyong mga tao ay nagsitabihan. Mula sa gitna, lumitaw ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Nakasuot ng malinis na polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaspetrolyo at ang kanyang mga ngiti ay tila na practice na sa harap ng salamin. Si Kagawad Silang paimbabaw. Lumapit ito kay Sinag at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang amoy ng mamahaling pabango ang humalimuyak sa hangin. Sinag, binabati kita, sabi ni Silang sa isang boses na kalmado at puno ng kumpiyansa. Isang malaking biyaya ang dumating sa'yo at bilang iyong kagawad, tungkulin kong siguraduhin na mapapangalagaan mo ito ng tama. Tumingin si Silang sa paligid sa mga matang nakatitig sa kanila. Ang swerte ay parang isang mailap na ibon, madaling makawala. Kailangan mo ng gabay, isang taong may karanasan para tulungan kang palaguin ito. Itinuro niya ang kanyang sarili. At narito ako para sa'yo. Muli, tumangulang si Sinag. Ang presensya ni Kagawad Silang ay nagbigay ng kaunting kaayusan sa kaguluhan. Para itong isang kapitan ng barko na dumating sa gitna ng bagyo. Sa paghawi ng mga tao, muli niyang nakita si Hiraya. Nakalapit na ito ngayon, kasama ang ama nito. Hindi tulad ng iba, walang ingay sa kanyang pagbati. Isang simpleng ngiti lang, isang nangiting totoo at walang halong pagkukunwari. Masaya ako para sa'yo, Sinag, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay isang mahinang agos sa gitna ng rumaragasang ilog. Salamat, Hiraya. Iyon lang ang naisagot ni Sinag. Ngunit sa mga salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng pasasalamat na hindi niya masabi sa iba. Napansin ni Sinag ang mga mata ni Hiraya na bahagyang sumulyap kay Kagawad Silang na nakapatong pa rin ang kamay sa kanyang balikat. Isang mabilis na pag-aalala ang gumuhit sa mukha nito bago ito muling ngumiti sa kanya. Nang maggagabi na at paunti na ang mga tao, lumapit muli si Kagawad Silang kay Sinag. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, mas personal. Sinag, bukas ng umaga, pumunta ka sa bahay ko, sabi nito. Mayroon tayong mahalagang pag-uusapan, isang bagay na pribado, tungkol sa iyong financial future. Tumingin si Silang sa kaliwat kanan na para bang may nakikinig kahit na sila na lang halos ang natitira. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Sinag at bumulong. At isang pakiusap, Sinag, ang pag-uusapan natin ay para lang sa ating dalawa. Huminga ito ng malalim bago idugtong ang huling mga salita. Huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit kay Hiraya. Ang unang sinag ng araw kinabukasan ay tila may dalang bagong himig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, gumising si Sinag na walang aninong gumagambala sa kanyang isipan. Ang pera ay nasa bangko na, ligtas at totoo. Hindi ito panaginip. Ang una niyang ginawa ay bayaran ang lahat ng kanilang pagkakautang. Hindi sa pamamagitan ng utusan, kundi siya mismo ang naglakad papunta sa bahay ng bawat taong pinagkakautangan nila, kasama na si Aling Marites. Inabot niya ang bayad ng buo. Walang labis, walang kulang. Kasama ang isang simpleng, "Salamat po." Ngunit ang pinakamatamis na sandali ay nangyari ng gabing iyon. Sa harap ng kanilang bahay, gumawa siya ng maliit na siga. Kinuha niya ang lahat ng resibo at kasulatan ng kanilang mga utang. Mga papel na sumisimbolo sa kanilang kahihiyan at pagkaalipin. At isa-isa itong inihagis sa apoy. Ang kanyang ina na nakatayo sa kanyang tabi ay humahagulgol ng tahimik, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaligayahan.
habang pinapanood nila ang mga papel na maging abo at liparin ng hangin para na ring gumaan ang kanilang mga dibdib. Malaya na sila. "Anak," sabi ng kanyang ina, pinupunasan ang mga luha. "Ano na ang mga plano mo ngayon?" Ngumiti si Sinag, isang ngangiting matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mukha. "Itatayo po natin ulit ang bahay na ito, inay. Aayusin ko ang bubong na laging tumutulo at pagkatapos, huminga siya ng malalim. Gusto kong bilhin ulit ang lupang hiyas. Ang lupang hiyas, ang pinakamatabang lupa sa buong Bukal Hiyas. Iyon daw ang lupain ng kanilang mga ninuno bago ito nawala dahil sa pagkakasangla. Iyon ang pangarap ng kanyang lolo, ang pangarap ng kanyang ama, at ngayon, ang pangarap niya. Kinabukasan, bago pumunta sa bahay ni Kagawad Silang, nagkita muna sila ni Hiraya sa may tabi ng ilog. Kinuwento niya rito ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangarap. Nakikinig ito ng mabuti. Ang mga mata ay sumasalamin sa kanyang tuwa. "Napakabuti ng puso mo, Sinag," sabi ni Hiraya. "Pero sana..." Nag-atubili ito sandali. "Sana ano?" "Mag-ingat ka," mahinang sabi nito, lalo na kay Kagawad Silang. Kumunot ang noo ni Sinag. "Bakit? Mabait naman siya sa akin." Umiling si Hiraya. "Hindi ko alam. Basta mag-ingat ka sa kanya, Sinag. Hindi ko gusto ang mga ngiti niya. Parang hindi umaabot sa kanyang mga mata." Dala-dala ang babala ni Hiraya. Nagtungo si Sinag sa malaking bahay ni Kagawad Silang. Gawa ito sa bato, hindi tulad ng kanilang dampang gawa sa kahoy at pawid. Pinaupo siya nito sa isang malambot na sopa at pinagsilbihan ng malamig na inumin. "Diretsuhin na kita, Sinag," panimula ni Silang umupo sa tapat niya. "Iba ka sa kanila. May pangarap ka. At gusto kong tulungan kang abutin yan." Gumaan ang loob ni Sinag. "Salamat po, Kagawad. Ang totoo po, ang una kong plano ay bilhin ang lupang hiyas." Ang ngiti sa labi ni Silang ay hindi nagbago, ngunit may kung anong nag-iba sa kislap ng kanyang mga mata. Ang lupang hiyas, pag-ulit nito na parang tinitimbang ang bawat salita. Isang napakagandang pangarap, isang pangarap na medyo mahirap abutin. "Bakit po?" "Maraming may interes sa lupang yan, Sinag. Mga malalaking tao," paliwanag ni Silang. "Pero may mas maganda akong ideya para sa'yo. Isang investment. Mayroon akong proyekto. Isang maliit na subdivision sa kabilang bayan. Kung ilalagak mo ang pera mo roon, dodoble iyon sa loob lang ng 1 taon. Mas sigurado, mas mabilis ang kita. May kung anong hindi tama." Naramdaman ito ni Sinag sa kanyang sikmura. "Pag-iisipan ko po, Kagawad." Tumayo si Silang at muling tinapik ang kanyang balikat. Ang tapik ay tila mas may bigat ngayon. Ngumiti ito, isang nangiting katulad ng binanggit ni Hiraya. "Huwag mong pag-isipan ng matagal, Sinag," sabi nito. "Tandaan mo, ang pera, kapag hindi mo pinalago, mauubos." At tungkol sa lupang hiyas, huminto ito sandali at tumingin sa malayo. "Matagal nang may kapalaran ang lupang yan, Sinag. Para lang yan sa mga taong marunong humawak ng kapangyarihan." Umuwi si Sinag na gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ni Silang ay umuulit-ulit sa kanyang pandinig. Para lang sa mga taong marunong humawak ng kapangyarihan. Sino ang tinutukoy nito? Para maibsan ang kanyang pagkalito, nagpa siya siyang maglinis ng kanilang bahay. Inayos niya ang mga lumang gamit. Pinunasan ang mga alikabok ng nakaraan. Sa ilalim ng papag ng kanyang ina, nakita niya ang isang maliit na baul na kahoy. Ang baul ng kanyang lolo. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang damit at ilang kagamitan. Ngunit nang aalisin na niya ang mga ito, may nahulog na isang bagay na nakakasiksik sa gilid. Isang lumang litrato. Kinunan ito maraming taon na ang nakalipas. 2 lalaki ang nasa litrato.
nagkakamayan, sa harap ng isang malawak na lupain. Ang isang lalaki ay ang kanyang lolo Kiko. Ang isa naman, kamukhang kamukha ni Kagawad Silang, marahil ay lolo rin nito. Ngunit hindi ang pagkakahawig ang pumukaw sa atensyon ni Sinag, kundi ang ekspresyon sa mukha ng kanyang lolo. Habang ang lalaking kamukha ni Silang ay nakangiti ng malapad, isang ngiting puno ng pagwawagi. Ang kanyang lolo Kiko naman, pilit na pilit ang nangiti. Hindi yun ang nangiti ng isang taong masaya sa isang kasunduan. Iyon ay ang nangiti ng isang taong napilitan, isang taong natalo. Sa likod ng pekeng saya sa kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay tila nagsusumigaw ng isang bagay na ganap na kabaligtaran, isang halo ng pait, ng pagsisisi at ng isang galit na nanatiling tahimik. Ang kamay nilang magkahawak ay hindi simbolo ng pagkakaibigan, kundi ng isang pagsuko. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sinag sa kabila ng init ng hapon. Ang babala ni Hiraya, ang mga makahulugang salita ni Kagawad Silang tungkol sa kapangyarihan. At ngayon, ang litratong ito. Ang mga ito ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya pa kayang buuin. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang mga pirasong ito ay bubuo sa isang larawang madilim at mapanganib. Itinago niya ang litrato sa kanyang bulsa. Ang luma at kupas na papel ay parang may bigat ng isang bato. Ang pangarap niyang bilhin ang lupang hiyas ay hindi na lang ngayon isang simpleng pangarap. Nagsisimula na itong maging isang misteryo. Isang misteryong kailangan niyang malaman ang kasagutan. Ang litrato ay naging isang multo. Sa gabi, ito ang huling bagay na nakikita ni Sinag bago ipikit ang kanyang mga mata. Sa umaga, ito ang unang bumubungad sa kanyang isipan. Ang pait sa mga mata ng kanyang lolo. Ang mapagwaging ng ngiti ng lolo ni Silang. Ang mga imaheng iyon ay nakaukit na sa kanyang utak. Hindi na siya mapakali. Ang dating payapang pakiramdam na dulot ng kalayaan mula sa utang ay napalitan ng isang mabigat na tanong na walang kasagutan. Sa ikatlong araw, hindi na niya natiis. Dala ang litrato, nilapitan niya ang kanyang inang si Althea na noon ay nag-aayos ng mga sinampay. Inay, mahinahon niyang panimula. Maaari ko po bang malaman kung ano ang kwento sa likod ng litratong ito? Inilabas niya ang litrato. Nang makita ito ng kanyang ina, bigla itong natigilan. Ang mga kamay nito na nagsasampay ay nanigas sa hangin. Ang nangiti sa mga labi nito ay dahan-dahang naglaho. Saan mo nahanap yan? Tanong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi nito tinitingnan ang litrato, kundi ang sahig. Sa baul po ni Lolo. Kinuha ni Althea ang isang tuyong damit at sinimulang tupiin. Ang mga kilos ay biglang naging abala. Isa lang yang lumang litrato, anak. Itapon mo na. Pero inay, ang mga mata ni Lolo, pagpupumilit ni Sinag, hindi po siya masaya rito. Ano po ba talaga ang nangyari sa lupang hiyas? Biglang ibinagsak ng kanyang ina ang damit na hawak. Humarap ito sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Sinag ang takot sa mga mata nito. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan, anak. Pakiusap nito. Ang boses ay nanginginig. Mapanganib. Masaya na tayo ngayon. Tahimik na ang buhay natin. Huwag mo nang halungkatin pa ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Pero inay, sinabi ko na. Ang biglaang pagtaas ng boses ng kanyang ina ay gumulat sa kanya. Huwag na, Sinag. Baka mayanig lang ang pundasyon ng kasalukuyan na inaayos pa lang natin. Pagkasabi niyon, mabilis na tumalikod ang kanyang ina at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Sinag na nakatayong mag-isa kasama ang libo-libo niyang katanungan. Ang pag-iwas ng kanyang ina ay hindi nakabawas sa kanyang kuryosidad. Sa halip, ito'y nagsilbing gasolina na lalong nagpaalab dito. May itinatago sila, isang malaki at madilim na sekreto. Kinahaponan,
Habang siya ay nakaupo sa labas at malalim ang iniisip, tumunog ang kanyang bagong cellphone. Isang bagay na binili niya para madaling makausap ang mga supplier ng materyales para sa pagsasaayos ng kanilang bahay. Numero ni Kagawad Silang. Kamusta aking kaibigan? Ang boses sa kabilang linya ay masigla at palakaibigan, ngunit may kakaibang diin. Mabuti po, Kagawad. Matipid niyang sagot. Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa'yo? Ang investment? Alam mo na, naghihintay ang oportunidad. Sayang naman kung papalagpasin mo. Baka maunahan ka pa ng iba. Ang dating sinag ay marahil sasagot ng oo dahil sa hiya. Ngunit ang sinag na may hawak na ngayon ng litrato ay iba na. Pasensya na po, Kagawad. Pag-aaralan ko pa po ng mabuti. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa mula kay Silang. Sige lang, sinag. Take your time. Pero huwag masyadong matagal. Ang tono ay nagbago. Naging mas seryoso. Basta tandaan mo, narito lang ako para tulungan ka. Pagkababa ng tawag, mas lalong tumibay ang desisyon ni Sinag. Kung hindi sasabihin ng kanyang ina, hahanapin niya ang sagot sa ibang paraan. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa munisipyo. Nagdahilan siyang kukuha ng ilang dokumento para sa kanilang bahay. Ngunit ang totoo'y, isa lang ang kanyang pakay. Ang silid ng mga arkibo. Ang silid ay maliit, masikip, at amoy na amoy ang kalumaan ng mga papel. Sa tulong ng isang matandang empleyado na natuwa sa kaunting abuloy na ibinigay niya, pinayagan siyang maghanap sa mga lumang folder ng barangay. Sinimulan niyang hanapin ang anumang dokumentong may pangalan ng kanyang lolo, si Francisco Dalisay, o ang pangalan ng lupain, Lupang Hiyas. Halos isang oras siyang naghalungkat sa mga madudumi at marurupok na papel. Ang pag-asa niya ay unti-unti nang nawawala. Nang akma na siyang susuko sa pinakailalim ng isang kahon na may markang MGA Kasunduan sa Lupa, 1970s, may nakita siyang isang folder na halos madurog na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang isang kasulatan ng sangla. Ang papel ay naninilaw na at ang tinta ay medyo kumupas na. Binasa niya ang nakasulat. Ang nagsangla, Francisco Dalisay Ari-Arian, isang parsela ng lupa na kilala bilang Lupang Hiyas. Bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ito na iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Hinahanap ang pangalan ng bangko o ng kung sino mang institusyon na nagpautang. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang kanyang hininga ay biglang naputol. Ang buong silid ay tila tumahimik. Sa ilalim ng linyang nagsasabing, ang nagpautang, nakasulat sa malinaw at formal na pagkakasulat ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang mundo. Gregorio Paimbabaw. Hiraya Diwata. Hindi mapakali ang puso ni Hiraya. Nakikita niya ang pagbabago kay Sinag. Ang kislap sa mga mata nito na dulot ng pagkapanalo sa loto ay unti-unting napapalitan ng isang anino ng pag-aalala. Ang mga ngiti nito ay naroon pa rin, ngunit tila hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Madalas niya itong nakikitang malalim ang iniisip, nakatingin sa malayo na para bang may isang problemang pilit na nilulutas. Alam niyang may kinalaman dito si Kagawad Silang Paimbabaw. Hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang lalaking iyon. Ang mga salita nito ay laging matamis. Ngunit sa likod ng tamis na yon, nakakaramdam siya ng isang nakatagong lason. At ngayon, ang lason na yon ay dahan-dahang kumakalat sa buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Hindi na siya pwedeng manatiling tahimik lang sa isang tabi. Kung si Sinag ay abala sa paghahanap ng mga kasagutan sa mga opisyal na paraan, siya naman ay kikilos sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento ng nakaraan. Kinabukasan, habang namamalengke, sinadya niyang dumaan sa isang eskinita na alam niyang dinadaanan ni Kagawad Silang tuwing umaga. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga.
Hindi nagtagal, dumating nga ang kagawad. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kausap itong dalawang lalaki na hindi pamilyar sa kanya, mga lalaking may magaspang na itsura at tila hindi mapagkakatiwalaan ang mga kilos. Narinig niya ang bahagi ng kanilang usapan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakalapit pa sa munisipyo. Utos ni Silang sa mahinang boses. Ayokong may ibang nagbubungkal sa mga bagay na dapat ay nakalibing na. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likuran ni Hiraya. Si Sinag ba ang tinutukoy nila? Dahil sa narinig, mas lalo siyang naging determinado. Ang kanyang sunod na pinuntahan ay ang maliit na dampa ni Lola Iidang, ang pinakamatandang residente sa Bukalhiyas. Dala ang isang supot ng mainit na pandesal at isang bote ng gamot. Para sa rayuman nito, magalang siyang kumatok. Masayang siyang pinatuloy ng matanda. Matagal silang nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga halaman, ang mga apo nito. Nang makuha na niya ang tiwala ng matanda, dahan-dahan niyang binuksan ang paksa. Lola Idang, mahinahon niyang tanong. Naalala niyo pa po ba ang lolo Kiko ni Sinag? Biglang nag-iba ang anyo ng mukha ni Lola Idang. Ang mga ngiti ay napalitan ng isang malayong tingin. Oo naman, Hija. Isang mabuting tao ang lolo Kiko mo. Masyadong mabuti. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bumuntong hininga ang matanda. Tumingin ito sa labas ng bintana na para bang binabalikan ang isang alaalang matagal nang pilit na kinakalimutan. Maraming kwento ang kumalat noon, Hija. Ang sabi ng pamilya Paimbabaw, natalo raw sa sugal ni Kiko ang lupang hiyas kaya napunta sa kanila. Huminto ito at uminom ng tubig. Pero may ibang nagsasabi. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kahulugan. Nilinlang daw siya. Pinapirma sa isang kasulatang hindi niya naiintindihan. Pagkatapos noon, biglang yaman ang mga Paimbabaw. At si Kiko, namatay siyang may sama ng loob. Kinilabutan si Hiraya. Ang mga kwento ay tumutugma. Gabi na nang puntahan niya si Sinag. Nakaupo ito sa labas ng kanilang bahay, hawak ang isang lumang litrato. Ikinuwento niya ang lahat. Ang narinig niyang usapan ni Silang at ang sinabi ni Lola Idang. Habang nagsasalita si Hiraya, nakita niya ang pag-aapoy sa mga mata ni Sinag. Ang kanyang mga hinala ay hindi na lamang hinala. Ang mga kwento ng nakaraan ay nagbibigay buhay sa katotohanang natuklasan niya sa munisipyo. Hindi na sila nag-iisa sa kanilang pagdududa. Salamat, Hiraya, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Salamat at kasama kita rito. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pangako ang nabuo sa pagitan nila, hindi sa salita, kundi sa mga titigan. Magkasama nilang haharapin ang anumang darating. Ngunit hindi pa sila handa sa kung gaano kabilis darating ang panganib. Habang sila ay nag-uusap, isang anino ang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Ang anino ng isang taong hindi nila inaasahan. Si Kagawad Silang Paimbabaw. May dala itong isang leather briefcase at isang ngangiting kasing lamig ng hangin ng gabi. Naglakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Magandang gabi, Sinag, Hiraya. Bati nito. Ngunit ang mga mata ay nakatuon lamang kay Sinag. Pasensya na sa abala, pero may dala akong hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Binuksan nito ang briefcase at inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ipinatong niya ito sa maliit na mesa sa harapan ni Sinag. Isang pinal na alok. Sabi ni Silang, ang bawat salita ay malinaw at may diin. Ang kontrata para sa investment na sinasabi ko. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo. Tinitigan ni Sinag ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin kay Silang ng may paghamon. Ngumiti si Silang. Isang ngiting hindi na sinusubukang itago ang tunay na kulay. Itinukod nito ang mga kamay sa mesa at yumuko ng bahagya.
Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Sinag. "Pumirma ka na, Sinag," sabi nito sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng bakal. "Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi, baka pagsisihan mo." Ang hangin sa pagitan ni Sinag at ni Silang ay biglang naging napakabigat. Halos hindi na makahinga si Sinag. Ang kontrata sa mesa ay parang isang ahas na handang tumuklaw. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang hinawakan ni Hiraya ang sarili nitong braso, isang kilos ng tahimik na pag-aalala. Dinampot ni Sinag ang mumurahing ballpen sa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang paglamig ng plastik nito sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga mata ni Silang ay nakatitig sa kanya, matalas at mapanuri, naghihintay. Isang maling galaw lang, isang maling salita, at alam ni Sinag na may masamang mangyayari. Dahan-dahan niyang itinapat ang dulo ng ballpen sa linya kung saan dapat siyang pumirma. Halos isulat na niya ang kanyang pangalan para lang matapos na ang tensyon, para lang umalis na ang lalaking ito sa kanyang harapan. Ngunit sa sandaling iyon, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang litrato, ang pait sa mga mata ng kanyang lolo. Ang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Bigla niyang ibinaba ang ballpen. "Pasensya na po, kagawad," sabi niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. "Hindi ko po ito pipirmahan hanggat hindi ko nababasa ng buo at naipapakita sa isang abogado." Ang nangiti sa mukha ni Silang ay naglaho. Napalitan nito ng isang malamig na ekspresyon. "Abogado?" Pag-uulit nito, ang bawat pantig ay may halong pagbabanta. "Hindi mo kailangan ng abogado, Sinag. Ang kailangan mo lang ay tiwala. Tiwala sa akin. Ang tiwala po ay hindi hinihingi, kagawad. Pinaghihirapan po yan." Diretsong sagot ni Sinag. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Silang si Sinag na para bang nang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Pagkatapos, tumawa ito ng mahina, isang tawang walang saya. "Kung yan ang gusto mo," sabi ni Silang habang maingat na inililigpit ang kontrata pabalik sa briefcase. "Pero sana, huwag mong pagsisihan ang desisyon mong ito." Tumayo ito, inayos ang kanyang damit at tumingin kay Hiraya. "Mag-ingat ka sa mga pinipili mong kaibigan, Hiraya." Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad paalis sa dilim. Naiwan silang dalawa ni Hiraya sa nakabibinging katahimikan. Nang mawala na ang anino ni Silang, doon pa lang nakahinga ng maluwag si Sinag. Ngunit ang gumaang pakiramdam ay agad napalitan ng isang nag-aalab na galit at pagkalito. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa sulok ng silid, ang maliit na baul na kahoy ng kanyang lolo. Ang baul kung saan niya natagpuan ang litrato. Isang galit na hindi niya maipaliwanag ang biglang bumalot sa kanya. Hinawakan niya ang baul, dinala sa gitna ng silid at ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng bumagsak na kahoy ay umalingaungaw sa kanilang munting dampa. Kinuha niya ang isang martilyo mula sa sulok at nang walang pag-aalinlangan, pinaghahampas ang takip ng baul. Ang bawat hampas ay isang sigaw na hindi niya mailabas. Ang bawat basag ng kahoy ay sumasalamin sa nababasag niyang pagtitiwala. "Sinag, anong ginagawa mo?" sigaw ni Hiraya. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling malakas na hampas, ang takip ng baul ay nabiyak. Sa loob, naroon pa rin ang mga lumang damit. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang ilalim ng baul ay tila hindi pantay. Ginamit niya ang dulo ng martilyo para sungkitin ito. Isang huwad na ilalim. Sa ilalim nito, nakatago sa isang maliit na espasyo ay isang maliit na kwaderno. Ang papel nito ay naninilaw na at ang mga sulok ay sira-sira na. Isang talaarawan. Dahan-dahan niya itong dinampot. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nanginginig sa galit, ay nanginginig na ngayon sa kaba. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng nagkalat na piraso ng kahoy
at binuksan ang talaarawan sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang sulat kamay ay lumana, ngunit nababasa pa. Mga salita ng kanyang lolo. Sinimulan niyang basahin. Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang talaarawan ay naglalaman ng buong katotohanan. Isinalaysay nito kung paano lumapit si Gregorio paimbabaw, ang lolo ni Silang, bilang isang kaibigan, nag-aalok ng tulong pinansyal para sa sakahan. Isinalaysay nito kung paano siya pinapirma sa isang kasunduan sa pautang na nakasulat sa paraang hindi niya maintindihan, lingid sa kanyang kaalaman na ang interes ay 10 beses na mas malaki kaysa sa normal at ang kabiguan niyang magbayad sa loob lamang ng 3 buwan ay mangangahulugan ng pagkasamsam ng kanyang lupa. Isang patibong, isang legal na paraan ng pagnanakaw. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa niya ang mga huling pahina, kung saan isinulat ng kanyang lolo ang kanyang pait at pagsisisi. Ang bawat salita ay isang patak ng lason hanggang sa umabot siya sa pinakahuling isinulat. Ang tinta ay medyo kumalat na, marahil dahil sa mga luha. Ang mga salita ay tila isinulat ng may buong bigat ng isang pusong nawasak. Sinumpa ko, babawiin ng aking dugo ang lupang hiyas. Ang hustisya ay darating na parang isang sinag sa umaga. Binitiwan ni Sinag ang talaarawan. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng lungkot o awa sa sarili. Ito ay mga luha ng nag-aapoy na galit. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sa liwanag ng gasera, ang kanyang muka ay nababalutan ng anino. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang 2 nagbabagang uling. Ang Sinag na kilala ng lahat, ang mahiyain, ang mapagkumbaba, ang laging yumuyuko, ay wala na. Namatay na siya kasama ang pagkabasag ng baul na yon. Ang isinilang na muli ay isang lalaking may daladalang sumpa at isang pangakong kailangang tuparin. Ang umaga ay dumating, ngunit para kay Sinag, hindi na ito katulad ng mga umagang nagdaan. Ang pagluluksa para sa ninakaw na dangal ng kanyang lolo ay tapos na. Ang mga luhang pumatak kagabi ay ang huling patak ng kahinaan na ilalabas niya. Ngayon, ang natitira na lang ay ang bakal na determinasyon. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Magdamag niyang binantayan ang talaarawan na parabang ito ay isang sagradong bagay. Nang magising ang kanyang ina at makita ang nagkalat na piraso ng baul at ang determinasyon sa mukha ng anak, alam na nito ang lahat. Yumuko na lang ito at tahimik na umusal ng dasal. Ang unang taong pinuntahan ni Sinag ay si Hiraya. Dala ang talaarawan, ipinakita niya rito ang lahat. Binasa ni Hiraya ang bawat salita, ang bawat pangungusap ng pighati. Nang matapos ito, hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito kay Sinag. Ang mga mata ay may halong lungkot para sa kanyang nakaraan at paghanga para sa kanyang kasalukuyan. Hindi ko nabibili ng lupang hiyas, Hiraya, sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay matigas at malinaw. Babawiin ko ito. Babawiin ko ang para sa amin. Inaasahan niya ang pag-aalala, ang pag-aalinlangan mula kay Hiraya. Ngunit sa halip, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Sinag, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Kasama mo ako. Ang mga salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang hukbo. Iyon na ang hudyat na kailangan niya. Sa halip na bumili ng mga materyales para sa kanilang bahay, ang pera ay ginamit ni Sinag sa ibang paraan. Ipina-photocopy niya ang mga mahahalagang pahina ng talaarawan ng kanyang lolo. At pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga bahay ng mga magsasakang alam niyang may malaking utang kay Kagawad Silang. Sa simula, takot ang bumungad sa kanya. Isinasara siya ng pinto. Tinatalikuran. Natatakot sila
sa kapangyarihan ng mga paimbabaw. Ngunit hindi sumuko si Sinag. Sa bawat bahay ipinakita niya ang kopya ng talaarawan. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang lolo at pagkatapos ay nagtanong siya, "Ilang taon na kayong nagbabayad ng utang? Lumiliit ba o lalong lumalaki? Basahin ninyo ang kontrata ninyo. Ganyan din ba ang nakasulat?" Ang kanyang mga salita ay parang mga batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga tao. Nagsimula silang magbulungan. Ang takot sa kanilang mga mata ay dahan-dahang nahaluan ng galit. Ang kwento ng pamilya Dalisay ay kwento rin pala ng kanilang mga pamilya na inulit lang sa iba't ibang panahon. Gabi. Sa isang abandonadong kamalig sa dulo ng barangay, malayo sa mga mapanuring mata, nagtipon ang 15 magsasaka. Ang liwanag lamang ay mula sa ilang kandila na lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa kanilang mga mukha. Ang hangin ay puno ng tensyon. Tumayo si Sinag sa gitna. Hindi na siya ang dating Sinag na laging nakayuko. Ngayon, ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang boses ay malinaw. "Matagal na tayong pinagsasamantalahan," panimula niya. "Matagal na tayong nabubuhay sa takot. Binigyan ako ng tadhana ng pera, pero ngayon ko naiintindihan kung para saan ito. Hindi ito para lang sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Panahon na para manindigan. Panahon na para magkaisa." Isang matandang magsasaka ang nagsalita. Ang boses ay nanginginig. "Pero paano? Malakas si Kagawad Silang. Nasa kanya ang kapangyarihan." "Ang kapangyarihan niya ay galing sa ating takot," sagot ni Sinag. "Kapag nawala ang takot, wala na siyang kapangyarihan. Magtatayo tayo ng sarili nating kooperatiba. Tutulungan natin ang isa't isa. Hindi na tayo aasa sa isang tulad niya." Isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumilay sa mga mata ng mga magsasaka. Ang mga bulungan ng pag-aalinlangan ay napalitan ng mga bulungan ng pagsang-ayon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na tunog ang biglang pumutol sa lahat. Kriak! Ang malaking pinto ng kamalig ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang tumambad sa may pintuan na babalutan ng dilim. Tanging ang hugis lamang ang nakikita. Pagkatapos, isang mabagal, mapanuyang palakpak ang bumasag sa katahimikan. Clap! Clap! Ang anino ay humakbang pasulong papasok sa liwanag ng mga kandila. Si Silang paimbabaw. Nakangisi ito mula tainga hanggang tainga. "Magandang pagpupulong," sabi ni Silang. Ang boses ay puno ng lason. "Sayang at hindi ako imbitado." Ang pagdating ni Silang ay parang isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ng mga magsasaka. Ang mga mukha na kanina lang ay puno ng determinasyon ay biglang namutla. Ang ilan ay nagsimulang yumuko, umiiwas sa tingin ng kagawad na para bang ang mga mata nito ay may kakayahang sunugin sila. Naglakad si Silang papasok sa kamalig. Ang bawat hakbang ay mabagal at may awtoridad. Pinagmasdan niya ang bawat mukha at sa bawat isa, ngumingiti siya ng isang ngangiting mapang-insulto. "Tatang Ambo," sabi niya sa isang matandang magsasaka. "Akala ko ba'y may sakit ang iyong asawa? Bakit naririto ka?" "Mang Lito," sabi naman niya sa isa pa. "Hindi ba't nangako kang tutulong sa akin bukas sa pag-aayos ng aking bakod? Ito ba ang paraan mo ng paghahanda?" Ang bawat salita ay isang sundot, isang paalala na alam niya ang kanilang mga kahinaan, na hawak niya sila sa leeg. Huminto siya sa harap ni Sinag. Ang kanyang nangisi ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na tingin. "At ikaw," aniya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Sinasayang mo ang pera mo sa mga walang kwentang bagay na ito. Ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataon, Sinag. Tinanggihan mo." Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakatingin kay Sinag
naghihintay sa kanyang gagawin. Inaasahan nilang yuyuko siya, hihingi ng tawad, katulad ng gagawin ng dating Sinag. Ngunit hindi siya yumuko. Huminga ng malalim si Sinag, pinakalma ang kanyang sarili, at sinalubong ang tingin ni Silang. Hindi po ito walang kwentang bagay, kagawad, matatag niyang sabi. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na kamalig. Ito po ay pagtatayo ng kinabukasan na hindi nakabatay sa panlilinlang at pagsasamantala. Nagulat si Silang sa kanyang direktang pagsagot. Kumunot ang noo nito. Hindi pa tapos si Sinag. Humarap siya sa mga kapwa niya magsasaka. Tingnan ninyo siya! Sigaw niya. Itinuturo si Silang. Ginagamit niya ang ating mga utang, ang ating mga pangangailangan para kontrolin tayo. Hanggang kailan tayo magpapaalipin? Hanggang kailan natin hahayaang ang ating mga anak ay mamana ang takot na ipinamana sa atin? Humarap siyang muli kay Silang. Tapos na ang panahon ng takot. Silang, ang perang ito, itinaas niya ang kanyang kamay, ay hindi na sa akin lang. Ito na ang magiging unang pondo para sa ating kooperatiba, ang kooperatiba ng Bukal Hiyas. Isang malakas na bulungan ang umugong sa mga magsasaka. Kooperatiba. Isang salitang matagal na nilang pangarap, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na simulan. Isang kooperatiba? Tumawa si Silang ng malakas, isang tawang puno ng pangmamaliit. At sino ang mamamahala? Ikaw? Isang hamak na magsasakang kahapon lang natutong humawak ng pera? Huwag ninyo siyang pakinggan. Dadalhin lang kayo nito sa kapahamakan. Mas mabuti ng mapahamak na lumalaban kaysa mabuhay ng nakaluhod. Sagot pabalik ni Sinag. Ang katapangang iyon ang nagsilbing mitya. Ang matandang si Tatang Ambo na unang pinahiya ni Silang ay dahan-dahang tumayo. Pagkatapos ay si Mang Lito at isa-isa pa. Hanggang sa lahat ng 15 magsasaka ay nakatayo na, nakatingin kay Silang hindi na nang may takot, kundi nang may paghamon. Ang mukha ni Silang ay namula sa galit, nawala na ang kanyang kumpiyansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang puwersang hindi niya kayang kontrolin sa pamamagitan lamang ng pananakot. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Sigaw niya, puno ng kamandag. Pero tandaan ninyo, sa oras na bumagsak kayo, huwag na huwag kayong lalapit sa akin para humingi ng tulong. Tumalikod siya at nagmarcha palabas ng kamalig, padabog na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Sa loob, ang katahimikan ay napalitan ng isang malakas na sigawan ng tagumpay. Nagyakapan ang mga magsasaka. Ang gabi na nagsimula sa takot ay nagtapos sa pagkakaisa. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa itatayong kooperatiba ay kumalat na parang apoy sa buong Bukal Hiyas. Si Sinag, sa tulong ni Hiraya na magaling sa pag-oorganisa, ay inilaan ang kanyang oras at isang malaking bahagi ng kanyang pera para simulan ito. Nag-arkila sila ng isang maliit na opisina, bumili ng mga gamit at nagplano para sa unang proyekto, ang pagbili ng maramihang binhi at pataba sa mas murang halaga. Ang Barangay Bukal Hiyas ay nabuhayan ng pag-asa, ngunit si Silang Paimbabaw ay hindi isang taong basta-basta na lang sumusuko. Habang ang kooperatiba ay dahan-dahang nabubuo sa liwanag, siya naman ay gumagawa ng sarili niyang plano sa dilim. Isang gabi, isang linggo, matapos ang pagpupulong sa kamalig, nagising ang buong barangay sa tunog ng mga kampana ng simbahan at mga sigaw ng sunog-sunog. Nagmamadaling lumabas si Sinag at Hiraya. Ang kanilang mga puso ay halos malaglag nang makita nila kung ano ang nasusunog. Ang bago nilang bodega, kung saan nakaimbak ang lahat ng binhi na kabibili pa lang ng kooperatiba para sa paparating na taniman, ay nilalamon ng isang dambuhalang apoy. Ang tanawin ay parang isang eksena mula sa impyerno. Ang kalangitan sa gabi ay namumula, hindi dahil sa bukang liwayway, kundi dahil sa nagngangalit na apoy
na lumalamon sa kanilang pag-asa. Ang bodega, na ilang araw lang ang nakalipas ay puno ng tawanan at pangarap, ay isa na ngayong nagliliyab na libingan ng kanilang mga pinaghirapan. Nakatayo si Hiraya sa tabi ni Sinag, napapaligiran ng mga miyembro ng kooperatiba. Walang nagsasalita. Tanging ang mga hikbi at ang malakas na paglagitik ng apoy ang maririnig. Ang mga mukha na puno ng tapang ilang araw lang ang nakalipas ay ngayoy puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na, narinig ni Hiraya na bulong ni Tatang Ambo. Tapos na tayo, sinabi na ni Silang. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa hangin. Ang pag-asa na kanilang itinayo ay gumuho kasama ng nasusunog na bodega. Nakita ni Hiraya ang mga balikat ni Sinag na bahagyang nanghina. Ang apoy sa mga mata nito ay tila unti-unting pinapatay ng luhang nagbabantang pumatak. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-init sa kalooban ni Hiraya. Hindi sila pwedeng sumuko, hindi ngayon. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na hindi niya alam na mayroon pala siya. Humakbang siya pasulong, hinarap ang mga nawawalan ng pag-asang magsasaka. Hindi! Ang kanyang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ito ng bigat at awtoridad, sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Maging si Sinag ay napatingin sa kanya, nagulat. Hindi pa tayo tapos, ulit ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tumatag sa bawat salita. Ano ang akala ninyo? Susuko na lang tayo dahil nasunog ang mga binhi. Ang mga binhi ay mabibili ulit. Ang bodega ay maitatayo ulit. Naglakad siya papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang apoy sa kanyang likuran. Ang tunay na pundasyon ng kooperatibang ito ay hindi ang bodega o ang mga binhi. Ang pundasyon nito ay tayo, ang ating pagkakaisa, ang ating tapang. Itinuro niya ang nagliliyab na bodega. Tingnan ninyo ang apoy na yan. Ganyan din katindi ang apoy na sinindihan natin sa ating mga puso. Papayag ba tayong isang duwag na nasa dilim ang papatay sa apoy na ito? Isang katahimikan. Ang mga magsasaka ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga ekspresyon ay nag-iiba. Ang kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng pag-iisip. Pagkatapos ay ng isang bagong kislap ng determinasyon. Tumingin siya kay Sinag at sa pagkakataong ito, siya naman ang nagbigay ng lakas dito. Sinimulan mo ito, Sinag. Ngayon, hayaan mong tulungan ka naming ituloy. Napangiti si Sinag sa gitna ng trahedya. Isang maliit na ngiti. Ngunit ito ang pinakatotoong nangiting nakita ni Hiraya mula pa noong magsimula ang gulo. Sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang paghanga, ang pasasalamat, at ang pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya ang babaeng tahimik na sumusuporta lang mula sa likuran. Isa na siyang mandirigma, isang diwata na handang protektahan ang kanyang Sinag. Habang ang apoy ay unti-unti nang inaapula ng mga nagtutulong-tulong na residente. Isang tao ang biglang tumakbo papalapit sa kanila mula sa dilim. Hingal na hingal ito at puno ng takot ang mukha. Si Aling Marites, ang babaeng dating nangunguna sa panlalait kay Sinag, ay ngayoy umiiyak sa kanilang harapan. Sinag, Hiraya, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi, patawarin na niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat. Aling Marites, huminahon po kayo. Ano po ang nangyari? Tanong ni Hiraya. Hinahawakan ito sa balikat. Umiling-iling si Aling Marites. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita ko sila. Ang mga tauhan ni Silang. Sila ang naglagay ng gasolina. At ang anak kong si Junior. Nakita rin na niya. Sinubukan nilang saktan para manahimik. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakapaligid. Nasaan po ang anak ninyo?
Ligtas po ba siya? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Oo, nakatakbo siya. Pero natatakot kami. Tumingin si Aling Marites kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang bagong tuklas na tapang. Pero hindi na ako pwedeng manahimik. Hindi na tama ito. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi ang mga salitang magiging huling pako sa kabaong ni Silang paimbabaw. May alam ako. Nakita ko kung sino ang nag-utos. Kinabukasan, ang usok mula sa nasunog na bodega ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit isang bagong uri ng apoy ang nagliliyab sa puso ng barangay Bukalhiyas. Hindi na ito ang apoy ng pagkawasak, kundi ang apoy ng galit at paghahangad ng katarungan. Hindi na kailangan ni Sinag na magpatawag ng pulong. Ang mga tao mismo ang nagkusa. Dala-dala ang kanilang mga itak pala at anumang gamit sa bukid na maaaring magsilbing sandata. Nagmarcha sila mula sa kinatatayuan ng nasunog na bodega patungo sa plaza. Sa mismong tapat ng bahay ni Kagawad, Silang paimbabaw. Silang, lumabas ka dyan. Magnanakaw, sinungaling, manloloko. Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw. Isang koro ng galit na matagal nang kinimkim. Nakatayo si Sinag sa harap ng damdong, kasama si Hiraya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lang, matatag at hindi natitinag, ay sapat na. Ang malaking pinto ng bahay ni Silang ay bumukas. Lumabas ito, hindi nag-iisa. Nasa likod niya ang 2 barangay tanod na tapat sa kanya at ang 2 lalaking nakita ni Hiraya, nakausap nito. Mayroon pa rin itong ngisi sa kanyang mga labi. Ngunit hindi na nito maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Anong kaguluhan ito? Sigaw niya, sinisikap na gamitin ang kanyang awtoridad. Ito ba ang pasasalamat ninyo sa lahat ng tulong ko? Magsiuwi na kayo. Walang gumalaw. Humakbang pasulong si Sinag. Tapos na ang pagpapanggap Silang. Anong sinasabi mo? Mula sa bulsa, inilabas ni Sinag ang isang bagay. Hindi ito sandata. Isa itong maliit at lumang kwaderno. Ang talaarawan ng kanyang lolo. Ang talaarawang ito ang nagsasabi kung paano ninyo nilinlang ang aking lolo para makuha ang lupang hiyas. Sigaw ni Sinag, sapat na para marinig ng lahat. Ang krimen na sinimulan ng lolo mo, tinapos mo sa pamamagitan ng pagsunog sa aming mga pangarap. Tumawa si Silang. Isang lumang kwaderno. Yan ba ang ebidensya mo? Isang kwento na gawa-gawa lang ng isang matandang natalo sa sugal? Hindi lang yan ang ebidensya. Isang boses ng babae ang sumabat. Mula sa damdong, lumabas si Aling Marites. Akay-akay ang kanyang anak na si Junior na may pasa sa braso. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng tapang ng isang inang ipinagtatanggol ang kanyang anak. Nakita namin sila, sabi ni Aling Marites, itinuturo ang 2 kasama ni Silang. Nakita namin silang nagbuhos ng gasolina at nakita namin nang iabot ni Kagawad ang bayad sa kanila pagkatapos. Isang malakas na pagbulalas ang narinig mula sa mga tao. Ang mga tanod na kasama ni Silang ay nagsimulang magkatinginan, nag-aalinlangan. Sinungaling! Sigaw ni Silang, ang kanyang muka ay pulang-pula na ngayon. Gawa-gawa niyo lang yan. Galit lang kayo dahil hindi na kayo makautang sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ni Aling Marites ang nagsilbing mitya. Ang ibang mga magsasaka na dati biktima rin ng panlilinlang ni Silang ay nagsimula na ring magsalita. Pinapirma niya rin ako sa isang kontratang hindi ko naiintindihan. Sigaw ng isa. Siningil niya ako ng interes na triple sa pinag-usapan. Sigaw ng isa pa. Ang plaza ay naging isang korte ng bayan. Si Silang paimbabaw, ang dating makapangyarihang kagawad, ay hinuhusgahan na ngayon ng mga taong kanyang pinagsamantalahan. Nawala na ang lahat ng kulay sa mukha ni Silang.
Tumingin siya sa kanyang mga tauhan para humingi ng tulong, ngunit maging ang mga ito ay nagsimulang umatras, natatakot sa galit ng buong barangay. Sa gitna ng kaguluhan, isang pito ang marahas na tumunog. Ang hepe ng mga tanod ng barangay, kasama ang iba pang mga tapat na opisyal na hindi kontrolado ni Silang, ay dumating. Hindi na nila kailangang magtanong kung ano ang nangyayari. Ang mga testimonya ng mga tao ay malinaw pa sa sikat ng araw. Lumapit ang hepe kay Silang. Kagawad paimbabaw, sabi nito sa isang formal at malamig na tono. Sumama po kayo sa amin sa himpilan para sa ilang mga katanungan. Sinubukang pumalag ni Silang. Wala kayong karapatan. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Ngunit nang akmang hahawakan na siya ng mga tanod, wala nang natira sa kanyang dating kapangyarihan. Isang taong desperado na lang siya. Ipinosas ang kanyang mga kamay. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Si Sinag. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Silang, nakikita ni Sinag ang lahat. Galit, pagkasuklam, at ang pag-amin ng isang pagkatalo. At habang papalayo, ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang pamilya, isang malakas na sigawan ang umaling-aungaw sa buong barangay Bukalhiyas. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng tagumpay, sigaw ng kalayaan. Ang hustisya na matagal nang natutulog ay sa wakas ay nagising na. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng paghuhukom ay napalitan ng isang masiglang tunog ng pagbabangon. Si Silang Paimbabaw, kasama ang kanyang mga tauhan, ay napatunayang nagkasala hindi lang sa panununog kundi pati na rin sa maraming kaso ng panlilinlang at pangingikil. Nahatulan siya ng mahabang pagkakakulong, ngunit ang pinakamalaking balita para sa pamilya Dalisay ay dumating sa pamamagitan ng isang sulat mula sa korte. Dahil napatunayan ang pandaraya sa orihinal na kontrata sa pagitan ng kanilang mga lolo, ang pagmamay-ari sa lupang hiyas ay idineklarang walang bisa. Ang lupaing matagal nang ipinagkait sa kanila ay sa wakas, legal at opisyal, na ibinalik na sa kanila. Ang araw na yon ay isang tahimik na pagdiriwang para kay Sinag at sa kanyang ina. Magkahawak kamay silang tumayo sa gitna ng lupang hiyas. Ang lupa ay mayaman at mataba, naghihintay lang na may magtanim. Naramdaman ni Sinag ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi na ito lupa ng pait, kundi lupa ng pangako. Nagawa mo, anak, sabi ng kanyang ina. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi nito, ngunit ngayon ay mga luha na ng kapayapaan. Nagawa mo para sa iyong lolo. Ngumiti si Sinag. Nagawa po natin, inay. Nagawa po nating lahat. Kinabukasan, ipinatawag ni Sinag ang lahat ng miyembro ng kooperatiba ng Bukalhiyas. Nagtipon sila sa parehong plaza kung saan nila hinarap si Silang. Inaasahan ng lahat na ibabalita ni Sinag na gagamitin na niya ang lupa para sa kanyang sariling kapakanan, isang karapatang hindi ko kwestiyonin ni numan. Inilabas ni Sinag ang titulo ng lupa. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang papel na ito ay nagsasabing ang lupaing ito ay pag-aari ng pamilya Dalisay. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit ang puso ko ay may ibang sinasabi. Tumingin siya sa bawat mukha sa kanyang harapan. Mga mukhang kasama niyang lumaban. Mga mukhang kasama niyang nangangarap. Ang laban para sa lupang hiyas ay hindi lang laban ng pamilya ko. Laban nating lahat ito. Ito ay laban para sa katarungan. Kaya naman, ang tagumpay na ito ay hindi rin tagumpay ko lang. Tagumpay nating lahat ito. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa kinabukasan ng kanilang barangay. Simula sa araw na ito, ang lupang hiyas ay hindi na pag-aari ng isang pamilya lang. Ito na ang magiging sentrong lupain ng ating kooperatiba. Ito ay pag-aari nating lahat. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod na para bang hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig. Pagkatapos,
Isang tao ang pumalakpak, sinundan ng isa pa, at hindi nagtagal, ang buong plaza ay umalingaw-ngaw sa isang malakas at masigabong palakpakan, mas malakas pa kaysa noong araw na dinakip si Silang. Ang mga tao ay nagiyakan, nagyakapan. Ang sakripisyo ng kanyang lolo ay hindi lang nagbunga ng katarungan para sa kanyang pamilya, kundi ng isang bagong simula para sa buong komunidad. Sa gitna ng masayang damdong, isang tao ang lumapit kay Sinag, si Aling Marites. Ang dating kayabangan nito ay wala na, napalitan ng isang tunay na pagpapakumbaba. Sinag, sabi nito, nahihiyang yumuko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko sa iyo noon. Ngumiti si Sinag at hinawakan ito sa balikat. Kalimutan na po natin yon, Aling Marites. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon nang magkakasama. Itinaas ni Aling Marites ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Sinag. Salamat. Nang humupa na ang pagdiriwang at ang araw ay papalubog na, pinuntahan ni Sinag si Hiraya. Magkasama silang naglakad papunta sa lupang hiyas. Ang ginintuang liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng isang mahiwagang kulay sa malawak na bukirin. Tumayo sila roon, pinapanood ang paglubog ng araw, pinapakinggan ang katahimikan. Masaya ka ba? Tanong ni Hiraya. Sobra, sagot ni Sinag. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa kasiyahan. Pero, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May kulang pa sa tagumpay na ito. Dahan-dahan, sa ibabaw ng lupang sumisimbolo sa kanyang nakaraan at sa kanyang kinabukasan, lumuhod si Sinag sa isang tuhod sa harap ni Hiraya. Sinag! Ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay sumasalamin sa mga mata ni Hiraya. At sa sandaling iyon, nakita ni Sinag ang kanyang buong mundo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling ito. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling singsing ang kanyang inilabas, kundi isang maliit na bagay na ginawa niya kagabi. Isang singsing na hinabi mula sa 3 hibla ng dayami na kinuha niya mula mismo sa lupang hiyas. Isang hibla para sa kanilang nakaraan, isa para sa kanilang kasalukuyan, at isa para sa kinabukasang sabay nilang haharapin. Hiraya, panimula niya, ang kanyang boses ay garalgal sa emosyon. Nang dumating ang pera, akala ko iyon na ang himala. Akala ko iyon ang sagot sa lahat. Pero, mali ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang tunay na himala ay ang pananatili mo sa tabi ko nung ako'y walang-wala. Ang himala ay ang pagbibigay mo sa akin ng lakas nung ako'y nanghihina. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban, hindi lang para sa lupa, kundi para sa tama. Itinaas niya ang munting singsing. Hindi ito ginto, Hiraya. Gawa lang ito sa dayami, pero ito ang simbolo ng lahat ng pinaghirapan natin. Simbolo ng lupang ito, simbolo ng puso ko. Hiraya Diwata, pakasalan mo ako. Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya habang pinapakinggan niya ang bawat salita ni Sinag. Ang lalaking nasa harapan niya na nakaluhod sa lupang minahal nito ay hindi na ang Sinag na mahiyain at laging nakayuko. Ito na ang Sinag na kanyang pinangarap. Isang leader, isang mandirigma, isang lalaking may pusong kasing linis ng kanyang pangalan. Hindi niya nakikita ang isang singsing na gawa sa dayami. Ang nakikita niya ay ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga laban, ang kanilang tagumpay na hinabi sa isang bilog na walang hanggan. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita sa sobrang kaligayahan. At nang sa wakas ay lumabas ang kanyang boses, ito ay isang bulong na puno ng pagmamahal. Oo, Sinag. Oo.
Isinuot ni Sinag ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. At sa kanilang pagtayo at pagyapos sa isa't isa, ang araw ay tuluyan ng lumubog, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi at ang pangako ng isang napakagandang umaga. Ang buong barangay Bukalhiyas ay nagdiriwang. Isang malaking pista ang idinaraos sa plaza. May mga palaro, tugtugan, at ang bawat mesa ay puno ng pagkain, mga kakanin, gulay, at isang malaking lechon na handog ng kooperatiba. Ngunit hindi ito pista para sa pagkapanalo sa loto. Ito ang pista ng unang ani, ang pagdiriwang para sa kauna-unahang masaganang ani mula sa lupang hiyas na ngayon ay tinatamnan at inaani ng lahat ng miyembro ng kooperatiba. Si Sinag, na ngayon ay halal na tagapangulo ng kooperatiba, ay hindi nakaupo sa isang espesyal na pwesto. Kasama siya ng ibang mga lalaki, nagbubuhat ng mga sako ng bigas at nakikipagtawanan. Si Hiraya naman, na abala sa pamamahagi ng pagkain, ay ang ilaw ng pagdiriwang. Ang kanyang nangiti ay nagbibigay sigla sa lahat. Lumapit si Aling Marites sa kanya, hindi na para manumbat, kundi para mag-abot ng isang platong pansit. Ma'am Hiraya, para sa inyo ni Chairman. Ang dating mapanuyang Sinag ay naging magalang na chairman. Salamat, Aling Marites. Nakangiting sagot ni Hiraya. Masarap po ang luto ninyo. Nang mag-uumaga na at pauwi na ang mga tao, magkahawak kamay na naglakad sina Sinag at Hiraya, hindi pa uwi sa kanilang bahay, kundi pabalik sa lupang hiyas. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa gilid ng bukirin. Mula roon, tanaw nila ang mga luntiang palay na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa silangan, ang langit ay nagsisimula ng magliwanag, nagbabadya ng pagsikat ng araw. Naaalala mo ba? Tanong ni Sinag. Isinandal ang ulo ni Hiraya sa kanyang balikat. Dati, takot akong harapin ang bawat umaga. Ngayon, lahat ng umaga ay pag-asa, sagot ni Hiraya. Tinitigan ni Sinag ang mukha ng kanyang asawa, ang diwata ng kanyang buhay. Pagkatapos ay tumingin siya sa bukirin, sa pamayanang kanilang itinayo, at sa araw na dahan-dahang sumisikat. Hindi ang pera ang himala, Hiraya. Sabi niya sa isang boses na puno ng katiyakan at pagmamahal. Ang himala ay tayo. At sa pagsikat ng araw sa isang nagbagong barangay Bukalhiyas, nagsimula ang kanilang totoong kwento. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Sinag at Hiraya, sa ang araw sa Bukalhiyas. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa dangal na hindi kayang bilhin, sa pag-ibig na nagbibigay lakas, at sa isang komunidad na nagkakaisa para sa kabutihan ng lahat. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Ano po ang paborito ninyong bahagi ng kwento? At anong mahalagang aral ang inyong napulot mula sa buhay ni Sinag? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. At kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito at ang mga aral na hatid nito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa mas marami pang kwentong puso na tulad nito. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.